You may be seated. Kayo po'y makakaupo na. At we are glad that we are here today, no, to share a word from the Lord. Yung pong salita ng Panginoon sa hapon pong ito. Last Sunday we were not here because Arman. Ayan, si Arman at saka po ako ay nasa Pangasinan sa church po natin doon sa Trubine, San Carlos. And God has done amazing things about churches ng Panginoon. And I believe God has just started doing something great as a preparation, no, for the 2026. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may breakthrough. Sa kabila, may breakthrough. Hindi ka ba nagtataka kung bakit may nabibreak sa'yo? Nabibreak sa buhay natin? May tinatanggal si Lord, may inaayos si Lord. Bakit may mga sitwasyon na tila bagay mahirap? Kasi bakit that's part of the glorious things that God has done in your life. Because without breaking process, there will never be breakthrough in our lives. No, sabi ko nga nung last na nandito ako, mabago na ang lahat, wag lang yung mga bagay na binanggit ko noon. And I was able to share that in Pangasinan, our church, no, yung ating love for God, yung faith, yung consistency natin sa ating commitment sa Panginoon, sa ating faith sa Diyos, sa ating pagmamahal sa Panginoon, pag-share ng gospel. But you know what, no? Sa buhay po ng isang mga mananampalataya, marami po, at kahit po hindi Kristiyano, kahit po sila ay hindi believer ng ating Panginoong Yesus, when they are, especially historians, especially yung mga wide reader, the worldwide, I'm not just talking about here in the Philippines, but in a worldwide point of views. Alam nyo, no, kapag nagbabasa ka, sino dito yung mahilig magbasa ng history? Di ba? Pag nagbabasa ka ng history ay parang, abang binabasa mo, parang nandoon ka mismo, nai-internalize mo, na parang nandun ka sa lugar. No, ganun yung mga mahilig magbasa. Dati, di ba, yung mga pocketbook, yung mga ganyan. Kaya yan yung mga emosyon, no, di ba? Yung mga ganyan. So, yun po yung gusto nila eh. At of course, nung tayo ay naging Kristiyano na, dapat salitanan ng Panginoon. Amen? At mga books that will help you to grow your faith and your relationship with our Lord Jesus Christ. Di ba kapag sinabi nating history, kapag nabanggit natin si Napoleon Bonaparte. So, alam nyo kung anong ginawa ni Napoleon. Sino ba yon yung Napoleon? Napoleon. Diba? So, alam natin si Alexander the Great. Diba? Kapag ikaw ay mahilig sa history, sa conquest, maalala mo sila kung sino sila. Of course, hindi makakalimutan sa history si Adolf Hitler. Diba? So sa history na hindi mabubura yan. So kapag nabanggit yung pangalan nila, meron tayong naaalala at pwedeng balikan sa kanilang pagkatao at sa kanilang mga achievements at sa kanilang mga downfall. Alam nyo, pagdating sa Christianity, sabi ko nga kahit yung hindi mga mananampalataya, hangang-hanga sila sa ating Panginoong Yesus. It's because of what Jesus did. No, yun po yung kanilang hinahangaan, yung kanyang pagtuturo na matalinhaga, na malalim, at mga katuruan na may punong-puno ng wisdom, no? And at the same time, yung kanyang pagtuturo ay may kasamang demonstration ng power, ng demonstration ng kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang buhay. So, dahil doon, nakilala ang Panginoon at maraming Kristiyano, yun din ang pagkakilala natin sa Diyos. At wala naman pong masama doon. Kaya lang, hindi po yun yung binigyang malaking porsyento na kung papaano ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili. Alam niyo po ba yun? There is only one verse in the Bible that describe His own heart. Sabi mo sa katabi mo, puso. Ang pag-uusapan natin ngayon patungkol sa puso. Kasi, ang puso, ang siyang pinakasentro ng buhay ng isang tao. Tama? So, di ba kapag sobrang
parang para sa iyo may ginawa siyang sobrang ano, yung sobrang hindi fair, sobrang hindi yung katanggap-tanggap, 'di ba? Ang sasabihin mo, wala ka bang puso? Wala nang puso yung mga tao na 'yan. 'Di ba parang nung nangyayari yung investigasyon sa flood control, 'di ba may mga nagsasalita, hindi na tao yung mga 'yan. Wala nang puso yung mga, it's because of the things that they have done that is unacceptable in the eyes and in the views of many people. But dito, makikita natin, hindi inintroduce ni Jesus ang kanyang sarili as a miracle-working God. Hindi yan binanggit, pero ginawa niya yon. Hindi niya binanggit yon. Pero alam niyo, meron sa Bible, alam niyo kung ano yung binanggit niya para sa kanyang sarili? Matthew 11:29. Anong sabi ni Jesus dito? For I am gentle and humble in heart. If you can search the scriptures, of course, sa mga ayam sa book of John, binanggit ng Panginoon yan. 'Di ba? I am the door, naalala niyo yan? I am the good shepherd, I am the true vine. So aside from that, ito yung mga karakter na pinakita ng Panginoon na siya mismong bumanggit para sa kanya sarili. Ayan. So sabi diyan, for I am gentle and humble in heart. So that was the very description of Jesus to himself. Halimbawa, ikaw, tinanong ka ng kakilala mo, sino ka? Anong mga magandang katangian? Di ba ang hirap sabihin? Maliban na lang kung very close na kayo ng kaibigan mo. Kahit itatanong niya kasi alam naman niya. Pwede mo bang tanungin yung katabi mo? Sabi mo sa kanya, anong magandang katangian na meron ka? Parang katabi mo yung nanay mo, tatay mo, asawa mo, kapatid mo, parang, ha? Parang biglang, ha? Uy, meron yan. Di ba? Mapagmahal yan. Di ba? Hello? Mabait yan, lalo na pagtulog. Di ba? Yung mga ganun. Hello? Good brother yan, good sister yan. Di ba? So makikita natin dito, mga kapatid, no? Si Jesus po, kilala siya sa pamamagitan po ng kanyang mga matatalinhagang mga pangangaral, mahimalang mga ginawa. Pero siya mismo, ang sabi niya, I am gentle and humble in heart. Minsan kasi sa atin, ang nakikita natin yung mga resulta ng ginawa ng tao, pero hindi tayo nakapokus sa kaloob-looban ng tao. Bakit niya nagawa yon? Bakit niya na-achieve yun? That is why, hindi na mahirap sa Panginoon na tumulong at gumawa ng himala sa mga taong nangangailangan nito kasi nga meron siyang mabuting puso. At meron siyang humble heart. Kaya nga, hindi yung alam mo yung lumakad sa tubig. O, akong may gawa nun. O, alam mo yung yung tinapay at isda. Ako nag-multiply doon. Di ba? Hello? So, alam mo ba yung si Moses, tinapat niya yung ako may gawa nun. Alam mo ba yung demonyo? O di ba, yung lumipat na lang sa mga baboy. O kasi bakit? Di na makayanan ng presensya ko. So, hindi ganun ang sabi ng Panginoon. Ano sabi niya? I'm gentle and humble in heart. So, what is very curious about the heart of our Lord Jesus Christ? No? Kung gusto nating maintindihan yung Kristyanismo, we must understand the heart of Jesus. If we want to really understand Christianity, we must understand the heart of Jesus. Why? Because everything He did flow from His heart. Kung gusto nating maintindihan yung Kristyanismo at ginawa ni Jesus, yung mga mahimala at yung mga imposibleng bagay, kailangan nating malaman ang kaloob-looban ng puso ng ating Diyos. Because everything He did, lahat po ng ginawa niya ay galing po yun sa puso. His love, His compassion, His forgiveness, and His sacrifices. So ngayon po, ngayon pong hapon na ito ay napakahalaga na maintindihan natin, makilala natin, sisikapin natin pag-aralan, ano ba yung nasa puso ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Di ba parati nating sinasabi pa sa mga bata,
nasaan si Jesus, nasaan si God? 'Di ba? Turo sa atin ng mga magulang natin, nandun. 'Di ba? Pero nung nag-aral na tayo, naintindihan na natin, nasaan si Jesus? Sa puso ko. Tama? Baka hanggang ngayon, pag tinatanong ang Diyos, nasaan? Nandun pa rin. Sa kisame, sa bombilya, o dun sa bubong. Nasa langit, di ba? Yan ang sinasabi natin. Pero ngayon mga kapatid, nasaan ang si Jesus? Nasa puso natin because we receive Him as our personal Lord and Savior. So ngayon ang tanong, ano ba yung puso ng ating Panginoong Yesus? No? Kaya gusto ko yan po yung ituro ko ngayon, no? The heart of Jesus. Ang panalangin ko, kasi maaring ito'y may kasunod pa, kasi kailangan nating maintindihan, it's not just the heart of our Lord Jesus Christ. We must also understand His mind and also His feet. The heart, the mind, and the feet. Kasi, bakit siya nakagawa ng mga matitinding himala? Bakit siya, ano yung motivation niya behind doing those such things? Diba? So what is our heart, what is inside our heart is the real motivation why we do what we do. Hello? So ano pong laman ng puso natin, yun po yung dahilan kung bakit may ginagawa tayo na mga bagay na paulit-ulit nating ginagawa at kahit minsan ay alam natin na tayo naghihirapan pero dahil yun ang tama, yun ang paulit-ulit nating ginagawa. E paano naman kung mali ang laman ng puso natin? Ngayon po, hindi po ang puso natin ang pag-uusapan natin, kundi ang puso ng Diyos. Kasi po, anong sabi ng Jeremiah 17 verse 9? Our heart is the most deceitful above all else. Yan po yung sabi ng Jeremiah 17:9. The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Yan po yung sabi ng Jeremiah 17 verse 9. Kaya hindi tayo dapat magtiwala sa ating puso. Sabi mo sa katabi mo, itigil mo pagtitiwala sa puso mo. Bakit? Anong sabi ng Bible? The heart is the most deceitful. So if we rely on our heart is deceitful. Alam mo, hindi pa natapos doon ang sinabi doon and desperately wicked. Imagine niyo yun, desperately wicked. But I, tutuloy ko lang po, hanggang verse 10. But I, the Lord, search all hearts and examine secret motives, and I give all people their due rewards according to what their action deserves. So gano'n naman po ang Panginoon, hindi naman siya yung parang hindi makatarungan, hindi naman siya yung parang unjust. No, our God is just. Amen? Matapat po at patas ang Panginoong Diyos. Siya pong nag-examine ng ating isip, ng ating puso, at according po doon sa ating mga galaw at sa ating mga kilos, ang Diyos po ang mag-re-reward at magbabalik sa atin. Maganda man po yan at hindi maganda, there is always a consequences in everything that we do. Imagine, the heart is deceitful, but we always depend on our heart. O bakit ka nang ganyan? Nasaktan ako eh. Hello? O bakit ganyan? Kasi ginawa niya sa akin to. No. Do not depend on our heart. Depend on God. Amen? Kasi ang Lord, ang salita niya hindi sinungaling. Ang salita ng Diyos totoo. Ang ating puso pa iba-iba ang damdamin. Pero ang salita ng Diyos kailanman hindi magbabago. Totoo, makapangyarihan, mabisa, maging noon at sa ating kapanahunan, may kapangyarihan pa rin ang salitaan ng Diyos. Amen? Tapos sinabi doon, no, the heart is the most deceitful. Ibig sabihin, di ba ayaw natin ng niloloko? Sino dito yung paborito mong niloloko ka? Di ba ayaw mo, pag nabalitaan mo na niloko ka, galit na galit ka eh. Di ba? Tama? So we don't want to things happen na tayo ay niloloko. Minsan, tayo pala ang may kagagawan din eh. Because we allow our heart. Ang matindi ron, above all, sabi ng Bible. Sabi natin, above all. So, ibig sabihin, talo pa niya si Satanas kung manlin lang. Hindi niyo ba napapansin, minsan maganda ng usapan? May usapan na eh.
Di ba napakaganda para sa future mo, para sa magandang plano ng Diyos. Tapos may bigla ka lang nakausap, may bigla kang napanood na iba na yung laman ng puso mo. Pero alam mong maganda yon. Biglang naiba. Kaya don't rely. Don't trust your heart. Trust God and His Word. Kasi sabi doon, above all, ibig sabihin kay Satanas, mas deceitful yung puso. Ang matindi ron, sabi ba, desperately wicked. This is just part of my introduction, no? Kasi para maintindihan natin na kung paano yung puso ng Diyos at paano yung comparison ng puso natin. Alam mo yung puso natin, madaling magtampo. Yung puso natin, nagbibilang ng galit, nagbibilang ng pagtatampo. Tama? Nagtatanim. Pero yung puso ng Diyos, hindi ganon. Amen po ba? Kaya our heart is desperately wicked. Kumbaga, madali tayong matamnan, madali tayong mag-entertain, madali nating alagaan yung mga bagay na hindi nakakatulong sa atin. Tapos sabi ng, who can knows it? I'm reading nun sa Jeremiah 17 verse 9, no? Who can knows it? So, sinong nakakaalam? Si Lord. Kung ano talaga ang kondisyon ng ating puso. Minsan nga, akala mo, kilala mo na yung anak mo eh. Minsan nga, akala mo, kilala mo na yung kapatid mo eh. Minsan nga, akala mo, kilala mo na yung best friend mo eh. Pero ano ka na lang eh, di ba? Ha? Nagawa niya yan? Nung kaklase ko yan, ang bait niyan eh. But parang, kasama siya doon? Doon sa pinangalanan ni Diskaya, parang ganun ang dating. Talaga bang totoo yun? Di ba, Totoo kaya yung sinabi ni Saldico? Di ba? Pastor, parang updated ka. Oo, pinapanood ko po. Kasi we are praying for our nation to be transformed, so we need to understand how we pray and what we will going to pray. So, ang tao, hindi natin alam kung ano ang, kumbaga parang minsan kakilala mo na, akala mo kakilala mo na, pero sa totoo lang, hindi pa natin kakilala. Si Lord ang may kakilala dyan. Siguro kung kakilala natin yung mga 30%, 50%, 70%, but not 100%. Siguro kung asawa mo, alam mo na kung may topak yan, di ba? Alam mo na kung ano yan, nagpapapansin, di ba? Yung nagpapa-VIP, di ba? Very important pansinin, di ba? Yung mga ganyan. Alam mo na yung kaibigan mo kapag walang pera, di ba? Nagpaparinig na, yung mga ganyan. Tama? Yung, baka naman, di ba? Yung mga gaganong-ganon. So, alam mo na eh. Yung nanay mo, di ba? Alam mo na kapag may pangangailangan. Lalo na kapag malapit na ang sweldo. Di ba yung mga ganon? Malapit na yung internet. Baka naman dyan. So, alam natin, minsan kahit hindi magsalita yung magulang mo, yung kapatid mo, o minsan sa leader mo, o si pastor, pagkakilala mo na kahit di na magsalita, alam mo kung ano yung sitwasyon eh. Maliban na lang kung manhid ka. Pero my point here is this. Akala natin minsan, kakilala natin at alam natin, pero ang totoo, hindi pa. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kakilala mo na ba ako? Well, hindi natin kikilalanin ang isa't isa ngayon dahil wala tayo doon sa ganong topic ngayon. Ang aalamin natin, yung puso ng ating Panginoon. Because I do believe, when we were able to grasp the idea of what kind of heart that Jesus had, mas lalo nating maintindihan ang pag-ibig niya sa atin at yung kanyang mga ginawa na posibleng makapagpabago din ng ating mga isip, ang ating puso at ang ating mga galaw sa buhay. Number 1, the heart of Jesus is a heart of compassion. Sinyer ito nung Sunday at saka nung Wednesday, no? The heart of compassion. Pag sinabi natin compassion, it means a deep feelings of concern for someone who is hurting and a desire to help them. Yan po yung ibig sabihin ng compassion. Ang ibig sabihin po niyan, yung meron tayong malalim na damdamin na concern para sa iba. Okay? And hindi lang nagkaroon tayo ng concern doon sa iba kasi nakita natin yung kanilang kalagayan. Nakita natin yung kanilang kalunos-lunos na sitwasyon. And because of that, we have that desire to help them. Yun po yung ibig sabihin ng compassion.
Amen? Yung compassion po, merong dalawang part. Ano po yun? Number one, you feel the pain. Ibig sabihin, ramdam mo kung ano yung kanilang nararamdaman. Kaya nga naapektuhan ka eh. Kaya pansinin nyo, yung mga taong walang compassion, yung mga taong walang pake. If you are a person who are so very selfish, sorry for the word, you will never have a compassion because the very essence of compassion is to feel the pain of other people. If you are just focused on your pain, then you can no longer be compassionate to others. This is the sense of what they are doing through the struggle, sadness, or needs. Dahil dun sa nakita natin, parang, di ba minsan pag may narinig kang storya, tapos di ba, ang sagot mo, ay ganun ba? Kawawa naman sila, no? That's the first step in having compassion. Pag may narinig kang balita, may nagkwento sa'yo, pag naramdaman mo, naapektuhan ka, meron kang siguradong reaction. Pero pag walang dating sa'yo, buhay nila yan, bahala sila. Oops, that's not the heart of Jesus. Because the heart of Jesus is a heart of compassion. Kaya nga pansinin mo kapag ang tao, bababasa natin sa Bible, no, marami mga, mamaya, magbabanggit tayo ng mga iilan. Number 2, you do something about it. Yung compassion, hindi lang yung you feel the pain of others. Hindi lang yung naramdaman mo yung awa sa iba. But compassion is also doing something about it. Compassion without doing something about it, it's just an emotion. Emotion lang yun. Yung naawa ka, naiyak ka pa, pero wala kang ginawa. Well, it's just an emotion. It's not a compassion. Because compassion does not stop at emotion. It moves you to act, comfort, or help, or even support those people who are in need. One of the very classic and very good example is when Jesus saw the crowd in Matthew chapter 9, verse 36. When he saw the crowd, he had compassion on them. Jesus felt the pain. No, naramdaman niya yung papaano yung nararamdaman ng tao. They are tired, they are lost, they are wounded. That's why he was moved with compassion. Kasi yung mga tao na to, wala silang leader, walang direksyon ng kanilang mga buhay. According sa Matthew chapter 9, when Jesus saw the people, when Jesus saw the crowd, he had that compassion. What is compassion? Compassion is to feel the pain of others and to do something about it. So yan po yung compassion. Hindi yung naawa tayo, kailangan niya si Jesus, kailangan niyang maligtas. May ginawa ka ba? Hello, are you listening? Yung compassion, yung naawa tayo sa kaklase natin, kaibigan natin, kapamilya natin, kasi anytime pwedeng dumating si Jesus, no, maiiwan sila, doon sila sa apoy ng impyerno, pero naawa lang tayo, pero wala tayong ginawa. Man, that's not a compassion. It's just an emotion. Because compassion is feeling the pain of others and we will do something. We will act. Gagawa tayo ng mga bagay na parang hindi sila tuluyang mapunta sa impyerno at mabulid sa kasalanan at sa maling katuruan at sa maling klase ng agos ng pamumuhay. If we carry His heart, we will stop judging people and start loving them. Yun po yung totoo. Kasi kaya minsan madali po tayong mag-judge, madaling mag-judge ang mga tao, hindi po ako exempted, lahat tayo, no? People sometimes are easily judging others because we don't have that compassion. If we carry Jesus' heart, we carry the compassion of Jesus in our heart, then we will stop judging others and we will start loving them. So what we need is Jesus' compassion so that we can start loving others, even those people who are not good at us. Even those people who are saying bad things behind you, you can still love them. Because real love, ang tunay na pagmamahal ay hindi yan may anong tawag doon, hindi yun conditional. Hello. Another good example is the story of the Good Samaritan.
He was just a neighbor, a good neighbor, but of course, if you understand the story, no, na makikita natin doon, he was called a good Samaritan because of what he has saw. Nakita niya yung isang taong bugbog na half-dead. Bugbog, sarado na half-dead. So, nung nakita niya yon, he saw that man is hurting. Ibig sabihin yung tao na yon ay nandun sa kalunos-lunos sa sitwasyon. And when he saw that man is hurting, he felt that compassion. Kasi sometimes, most of the time, we are being triggered by what we see and by what we have heard. Yun ang nakaka-trigger sa atin para magkaroon tayo ng compassion. Kung anong nakita natin at kung ano yung narinig natin. Amen? So, hindi lang yun. Dahil doon, anong ginawa niya? In-approach niya yung tao na ito. Hindi siya nanatili na nandoon lang siya na nakakita at naawa, kundi in-approach niya. Why? Para makita niya kung patay na ba o buhay. He want to assess it. And then, nung makita niya, bugbog, sarado, duguan, so kailangang immediately na mahugasan at matreat yung kanyang mga bugbog at yung mga sugat at yung dugo na lumalabas sa kanyang katawan. That's why kung anong meron siya, hindi siya nang hinayang na gamitin yon. Yung real compassion, mga kapatid, hindi ka lang lalapit para makita mo. You will not just come near to that situation of that person, but when you come near, you have the intention in helping that person. Kasi hindi mo naman kayang ibigay yung mga wala ka eh. Itong Samaritan na to, meron siya. Anong meron siya? Yung oil na pwedeng maghugas dun sa sugat at binandage niya yon. Hindi niya sinabi, ang mahal ng oil na to. Gagamitin ko pa to, ibebenta ko pa to eh. Pero hindi niya tiningnan, yung real compassion, it's not counting the cost in helping. Hindi niya tinitingnan yung gaano kamahal, gaano yung halaga, kundi yung willingness to help, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Yun ang taong may compassion. Just like what this Samaritan, the Good Samaritan did. At alam niyo po anong nangyari? Nung binalutan na niya, inugasan niya yung dugo, hindi na-expose para hindi siya ma-infection. Diba? Anong ginawa niya? Kailangan ng tao na itong magpahinga. Dinala pa niya sa bahay tuluyan. Dinala niya sa transient. Binayaran pa niya yung transient house. Di ba? Ganun yung may compassion. May gagawin. May willing bayaran. Para sa kabutihan at ikakabuti at ikakaligtas ng iba. And then, yung taong may compassion, hindi siya nag-aantay ng balik. Hindi naman niya sinabing, pautangin muna kita ha. Pag magaling ka, nabayaran mo ko ha. Naintindihan mo ba? Alam ko, half-dead ka lang. Kalahati ng buhay mo, patay, pero kalahati buhay. Naririnig mo ba? Lahat ng itutulong ko sa'yo, babayaran mo yan, ha? Huwag kang mag-alala, hindi ko nabibigyan ng interest. Zero interest. Pay when able. Hindi niya sinabi yun. Ang tao may compassion, tutulong with a good heart without expecting a return. Kasi sa atin ngayon, mga kapatid, kapag tayo tumulong, nag-aantay tayo ng return, kaya tayo nasasaktan. Hello? Are you there? But Jesus' heart is not just the kind of heart that you just felt it, you just saw it. Hindi, itong kwento ng Good Samaritan na to, mga kapatid, napakaganda eh. When it comes to the topic of compassion, when it is not just feeling the pain of others, it's about doing something for the benefit and for the good of that specific person. When was the last time you do that? Kailan yung panahon na ginawa mo yan sa ibang tao? Alam mo, minsan, madaling gawin yan sa mga taong mabait sa'yo. Madaling gawin yan sa mga taong malapit sa'yo, tumulong sa'yo, may utang na loob ka, madaling gawin sa mga tao na yon. But this person is a stranger. Di niya kilala. Di niya sila, hey, yung kamag-anak ko ata to. Tingnan ko nga. Hindi. He's a stranger. Misa sa atin, di ba? Di natin kilala yun, baka nagpapanggap. A compassionate heart is a heart that is willing to be disturbed. Yung willing madisturbo, may lakad yun. Negosyante yun eh. Pero tingnan nyo, willing niyang makancel yung anumang mga bagay
para lang matulungan tong tao na to. Why he was able to do that? Because he has that compassion. The proper understanding about compassion will change the direction and the perspective of our life. Minsan nakala natin, nasa church tayo, compassionate na tayo. You know what, tuwing Burr months, naalala ko yung kwento eh. Siguro sa December ko lang ipipreach yun. Kasi December nangyari yun eh. Kaya huwag kayo nga absent. Ano kaya yun? Basta, pang December ko lang pinipreach yun. Oo. Anyways, naku-curious na sila. Sabi niya, ano kaya yun? Yeah, siguro compassionate. Okay, yung mga may kikilala sa akin, alam nyo na yun. Diba? Pero yung iba, ano kaya yun? So magiging palaisipan sa inyo para huwag kayo umabsent ng December. Okay, so makikita natin dito. So, the heart of Jesus, no, sinasalamin dito sa puso at kung ginawa nitong Samaritan. Alam nyo, nakakahiyaman yung kwento na to eh. Alam nyo kung bakit? Yung priest pumunta doon, tiningnan niya, pero wala siyang ginawa, tiningnan lang niya. Naawa siya malamang. Hello? Pero hindi niya nilapitan. Yung Levites, yung nandun din, workers, parang ganito. No, sa context natin, yung pastor andon. Wala lang, hindi niya tiningnan. O tiningnan niya, pero wala siyang ginawa. Naku, yung mga leaders sa church, yung mga worship leaders, tiningnan din, ay, kawawa. Walang ginawa. Ang pupwedeng sabihin ng priest, kasi priest, di ba? In the context, gusto ko lang bigyan ng katarungan yung kwento na to. No, kapag priest ka kasi, hindi ka pa pwedeng humawak ng patay. Ano mang klase ng patay na hayo, patay na tayo, hindi pwedeng hawakan yan. Kasi bakit? Yung mga, yung katawan, o yung mga object na yon, they are unclean. So if a priest will going to hold an unclean person, he will be considered unclean. So yun ang ano doon, di ba? Parang may reason. Sabi mo sa katabi mo, lahat naman may reason eh. Yung Levites, may practice pa. Di pwedeng ma-late. May meeting, kaya hindi pwedeng ma-late. Nung dumaan tong Samaritan, kaya siya good. He do good things to other people. Naintindihan niyo po ba yung ibig ko sabihin, mga kapatid? So, ganun po yung puso ng Panginoon. Yung puso po ng Panginoon, kapatid, no, punong-puno po ng compassion. Kaya yung mga tao, kaya tingnan nyo sa atin, di ba? Ilang beses tayo nagkamali. Pero pag bumabalik tayo sa Diyos, tinatanggap niya tayo. Kasi bakit ang Diyos hindi nagsusulat, hindi nagbibilang ng pagkakamali natin? Pero kaya niyang bilangin. Kaya niyang i-rewind sa harap natin at ipaalala lahat ng mga pagkakamali at ginagawa natin pag mag-isa, ginagawa natin sa dilim, na akala natin walang nakakakita pero walang lingid sa Diyos. But He chose not to remember and He chose not to count all those misdeeds that we have done. He chose to forgive because He is motivated and He is rooted with the heart of compassion. Ganyan po ang ating Panginoong Yesus, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, sana tayo din. Di ba yung example na yun, hindi niya kaano-ano. Tayo, minsan tutulungan lang natin yung kaaya, yung kamag-anak, mga malapit sa atin. But having a compassion is no respecter of a person. When God allows us to see something or people who are in need, pwede bang maging assignment natin ito within this week? Diba? Maghanap tayo ng tao na nangangailangan at i-practice natin yung compassion. Hindi yung ay nakakaawa siya. Tingnan nyo naman, isi-share mo pa sa Facebook. Pipicturean mo pa, look at this. Imamay day mo pa. Diba? Guys, nakakaawa tong tao na to, tingnan nyo. Pinag-pray mo ba? Tinulungan mo ba? Hindi man lang ako makatulong, at least yung mga taong makakita ng video. Well, possible. Pero how about you? Number 2, the heart of compassion of Jesus is not just about compassion, but it is a heart of humility
and service. This is the heart of Jesus. Humility. Yung pagiging mapagpakumbaba ng Panginoon at willing maglingkod. Ano anong sabi ni C.S. Lewis? Humility is not thinking less of yourself. Humility is not thinking less of yourself. It's thinking of yourself less. Ano ibig sabihin niyan, Pastor? Yung ano kasi, yung unang sentence niyan, yung thinking thinking less of yourself, ang tawag po diyan, yung self-pity. Kasi self-pity tayo diyan, yung first sentence na yan. Pero, yung thinking of yourself less, ibig sabihin, you put so much importance on other people than yourself. That's humility. Ibig sabihin yung kahit angat ka sa buhay, kahit may pinag-aralan ka, kahit, sabi nga ni Daniel Padilla, di ba? Tama ba yan? Nasa'yo na ang lahat. Tama ba yan? Parang feeling mo na gano'n, pero wala namang gano'n di ba? Parati pa rin may kulang sa buhay ng tao Tingnan mo, di ba? Kulot ka ngayon, next week niyan, straight ka na naman. Black ang buhok mo ngayon, next month, dahil magpapasko, di ba? May mga bonuses, may mga magpapakulay ka na. Wala namang problema doon Di ba? Wala namang problema doon. Walang basta ganang trip, basta huwag kang magkakasala. Doon lang magkakaproblema. Amen? So going back here, is that, ang sinasabi ni C.S. Lewis dito, hindi yung self-pity, hindi yun ang humility. Yung humility, yung willing mong ibaba ang sarili mo para maitaas yung iba. Hello? You are willing to submit yourselves even though you are in a position, you are in authority, but you are willing to go down. For example, nandito ako sa stage, So, nasaan ako? Nandito, di ba? O, paano ako makakababa? Kailangan merong 1 step, 2 steps, and 3 steps. So, nasaan ako ngayon? So, just for the sake of illustration, gusto ko maintindihan natin, nandun ako kanina. Pero, dahil gusto ko kayong abutin, gusto kong abutin ito, kailangan kong pumunta rito. Hindi ko po sabihin, lapit ka sa akin, punta ka dito. Hello? So, I'm not thinking that I'm above, so you need to go with me. This is the context of humility, Hindi ito sa leadership. Leadership, kailangan, pag may naglilid ka, is the other way around. And also, leadership is also in modeling service and in humility to others. Makikita natin, do you still remember that when the time Jesus washed the disciples' feet? Naalala niyo ba yon? Nung si Jesus, sinugasan niya yung mga paa ng mga disciple, alam niyo ang ibig sabihin nun? Humility. Alam niyo kapag sa context ng Bible, kapag sinong may trabaho ng naguhugas ng paa, tagaugas ng paa, servant. Sa mga bahay ng mga may kaya nung araw na mayroong mga servant, may mga alipin, meron po silang banga doon sa malapit po doon sa entrance ng bahay. Tapos bago po pumasok yung mga bisita nila, hinuhugasan muna ang kanilang mga paa doon sa entrance ng bahay at ang may gawa po noon yung servant. Imagine that kind of deeds that Jesus done. Hinugasan niya yung mga paa ng disciple. Kaya I believe habang hinuugasan sila ng paa, umiiyak yung mga disciple. Kasi alam nila, Diyos siya. Alam nila, teacher siya. Alam nila, master siya. Alam nila, anak siya ng Diyos. Alam nila, Diyos siya. But he was able to do that in spite of the position and the authority and who is willing to serve others. Parang dumadagdag na yung assignment natin. We are not just going to express compassion to other people, but we will going to look for a person. And willing tayo mag-humble, willing tayo mag-submit, at willing nating iserve. Hello? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang mag-serve ngayong week yan? Philippians chapter 2, verse 5 and 8. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though He was God, tingnan niyo po ito, napaka-powerful nito. Though He was God, He did not think of equality with God
as something to cling to. Verse 7. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born on a human being when he appeared in a human form. Pinanganak po si Jesus, di ba? Usually, pa December na, pinag-uusapan yan. Pinanganak sa Sabsaban, hindi man lang sa Notre Dame or SLU o yung mga private na hospital, hindi. Sa ano lang po, sa farm. He humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. Hindi po criminal ang Panginoon. Pero yung way na kung paano siya in-execute is para sa mga kriminal. Dying on the cross, the crucifix, is the most excruciating punishment during that time. To a very heinous crime. Yan po yung capital punishment during that time. Jesus humbled himself. Ipinakita po ng Panginoon kung paano po siya nagpakumbaba. Imagine, hari siya. Nagkatawang tao, Diyos siya, nagkatawang tao, at hindi lang basta ganun, naging servant po siya. Imagine, hindi lang hinugasan yung mga paa ng mga disciple, nakikain siya at nakihalubilo siya sa mga makasalanan. Sa mga tax collector, nakikain siya doon, kaya sabi sa kanya ng mga Pharisees, tingnan niyo yan, nakikihalubilo siya sa mga tao makasalanan. Kaya anong sabi ni Jesus? I came not for the righteous, but for the sinners. Kaya may doktor, hindi para sa mga walang sakit. Yung doktor ay para sa mga may sakit. Ganon ang pananaw at ganon ang klase ng puso ng ating Panginoon na punong-puno po ng kapakumbabaan. Tandaan po natin mga kapatid, hindi natin maintindihan ito kung bakit kayang gawin ni Jesus ito. At yung humility ay innate sa Kanya. Why? Because humility is the language Kaya mo pa bang maglinis ng inodoro? Kaya mo pa bang gawin yung mga bagay na paglilingkod sa Diyos at paglilingkod mo sa leader mo? Noong mga panahon na walang-wala ka, ngayon na meron ka na, kaya mo pa bang gawin yon? Well, makikita natin yan. Amen po ba? So I want you to realize and understand
that this is the heart of Jesus. Ito po yung puso ng Panginoon na punong-puno po ng pagpapakumbaba. At dahil sa kanyang kapakumbabaan, willing siyang mag-serve. At kahit po sa mataas na kalagayan, willing siyang bumaba para abutin yung mga tao na nais niyang abutin at sa mga tao na nangangailangan. Jesus did not just die for the few, but He died for us all. For God so loved Jesus loves us so much. The Bible says, God so loved the world. He did not say, for God so loved the few. That's why the humbleness of His heart, the willingness to serve others is there, is undying. Number 3, the heart of Jesus is a heart of forgiveness. The heart of Jesus is a heart of forgiveness. Alam niyo po, no, yung mga taong dinisciple ni Jesus, yung mga taong tinulungan niya na nawalan ng direksyon, na napariwara ang buhay, alam niyo po, hindi po naging madali sa kanila na maging tapat sa Panginoon. And in spite of those imperfection ng mga taong nakapaligid sa Kanya, inaalay niya yung Kanyang buhay, higinugol niya yung Kanyang buhay para tulungan, i-disciple, nagkamali at ang masakit, ipinagkanulupa ang Panginoong Yesus ng Kanyang malapit na disipulo. But, alam niyo anong sabi ng Panginoon? Di ba nung siya ay binubugbog na, nung siya ay pinapahirapan na, alam niyo anong sigaw niya? Panginoon, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Imagine that. Binubugbog. Panginoon, Ama, ipagtanggol mo naman ako sa mga malulupit na tao na ito. Look at that kind of heart. May forgiveness kahit hindi humingi ng tawad. Nandoon, innate sa Panginoon yung pagpapatawad. That is the kind of heart that Jesus has, that we must also have. Patapos na yung 2025, baka mamaya yung puso natin, ang dami nating inipon. Huwag mo lang dalhin yan ng 2026, it will not help you. That is why I'm speaking, I'm preaching about the kind of heart of Jesus, so that our heart also may be like Him, like His heart, a heart that is willing to forgive. Amen? Ngayon bang kaya nating sabihin, Panginoon, patawarin mo siya, dahil hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Pero ganito ganito ang sabi natin ang tanda na niya, imposible namang hindi niya alam ang ginagawa niya. Tama, no? Kailangan natin yung puso ng Panginoong Yesus na mapagpatawad. Jesus forgive the worst sinners. Ang pinakamabigat na kasalanan, pinatawad po ng Diyos. I-deny ni Peter ang Panginoon 3 times. Pero pinatawad siya ng Panginoon. Ilang beses po tayo nagkamali, ilang beses po tayo nagkasala, pero pinatawad po tayo ng Panginoon. Amen. Alam niyo po kung bakit ko tinuturo ngayon to? Kasi nobody is exempted to be hurt. Nobody. No one is exempted. Kahit sabi mong mahal mo, minsan masasaktan mo yan At ang mahirap, dun ka mismong masasaktan kasi bakit yun? Tao na yun yung mahal mo talaga Kasi yung sasabihin ng iba ay hindi ka maapektuhan kasi iba yun Pero yung sasabihin ng taong malapit sa iyo, dun ka masasaktan. Minsan totoo, minsan hindi, pero masasaktan ka pa rin. Di bali sana kung talagang parating sinasabi, alam mo, you look good today. E di sana nakaka-flattered yun. Pero pag sasabihin, alam mo, sama na ugali mo, baguhin mo yan. Sige nga, sabihin mo kung saan. Ano ba ginawa ko? Sige, try to prove it. Come on. Just give me an incident. Come on. Siyempre, paano pa siya magsasalita? Hindi ako magagawa. Hello? Sige, sabihin mo lang, hindi ako magagalit. Sige, promise, hindi ako magagalit.
Naku, nagsisimula pa lang. Hindi, kasi ganito yan eh. Sigurado ka? Kaya, kailangan talaga natin yung heart, just like the heart of Jesus, na magpatawad. Amen? Sino po ang kailangan nito? Sino po nangangailangan nito? Kasi baka nasaktan tayo, kaya nakasakit din tayo. Why? Because hurting people will hurt other people. Yun po yung totoo doon. That's why, kung na-hurt man tayo, ang gamot dyan, pagpapatawad. Pastor, di naman siya humihingi ng tawad eh. Bakit ba tayo? Anong sabi ng Bible? Romans 5:8, Christ died for us while we are still sinners. Namatay na si Kristo, ibig sabihin, pinatawad na tayo ni Kristo kahit hindi ka pa nangungumpisal. Sikapin po natin na kahit hindi pa humihingi ng tawad, patawarin mo na. Para kapag lumapit siya, wala na yung kumukulong asupre sa puso mo. Na kapag bumuga ay parang mahigit pa sa laba na tumutunaw ng damdamin at kasuotan ng iyong kinamumuhian. Hello? Siya di atang malalim na Tagalog yun. Kaya we need the heart, just like the heart of Jesus. Particularly, a heart that is willing to forgive. Naalala nyo, di ba tinanong si Jesus ng mga disciple niya? Kasi siguro nagkakainisan sila. Disciple lang siguro, di ba? Misa mga magkakapatid, ganyan eh, no? Ang babait niyo yata, ano? Di ba, yung mga nagkakaselosan, o may mga ibang differences, di ba, mga ganyan? So, siyempre, na-open mo. Kaya sabi ng disciple, Panginoong Jesus, gaano po namin, ilang beses po kami magpatawad sa taong nagkasala sa amin? Makinig ka, kasi nakakarami ka na sa akin. Malamang ganun ang senaryo. Di ba? Kasi lahat naman ng bagay, may hangganan. Baka pati pagpapatawad, may hangganan. O, di ba? Mga ganun, ha? Kapag puno na ang salop, panahon na para ikaw ay kalusin, pare. Wala yung mga panahon ni, si Brother Alo, medyo natatawa kasi bakit? Panahon ni Fernando po yata yan. Pero yung mga young people dito, sino yan? Yak. All this. Di ba? So, imagine, di ba? Anong sabi ni Jesus? Patawarin niyo sila ng 7. 7 times. May 2 ka pa. 2 na lang. Kota ka na. Pero sandali. Ibig sabihin po, 7 times. Maka 7 beses. Siguro nagbilangan sila. No, narinig siguro ni Jesus. Wala to sa scriptures, pero malamang. Nagbilangan, 1, 2, 3. Ay! Pumupuro na siya. Sinabi ni Jesus, 7 lang. Nakaka-6 na siya. Sinabi ni Master yon, ha? Pero siguro narinig ni Jesus, 7 lang. Ang ibig kong sabihin, 77 times. Ay, ang hirap kwentahin. Paano yung pagising mo ng umaga, open ka niya? 1. Pagkatayo sa kama, 2. Habang nagtututbrush, 3. Aba, hindi pa rin naaabot. Kasi bakit? 77. Ano sabi ni Jesus? Ang ibig kong sabihin, magpatawad ka hanggat may mga taong nagkakasala sa iyo. Sky's the limit ang pagpapatawad. Baka mamaya sabi mo, yun naman pala eh. Diba? Sky's the limit. Kaya dapat, kahit gumawa ka ng mali, mapapatawad ka naman. Well, baka hindi mo kayanin yung consequences. Yung pagpapatawad, walang problema dun eh. Pero yung consequences, makayanan mo kaya? Hello? Sasabihin ng iba, hindi ako si Jesus para patawarin ka kaagad. Ako si Christy, hindi ako si Christ. O ako pala si Christopher, hindi si Christ. Pero kapatid, tingnan nyo, sino ang nahihirapan kapag nahihirapang magpatawad? Yung taong nagkasala ba? Hindi, ang saya-saya nga ng taong nagkasala sa'yo eh. Yung taong kinaiinisan mo, ang saya-saya nga eh. Di ba?
Ikaw, pag nakita mo, di mo nga matingnan eh. Tapos dadaan sa harap mo. Magtatanong pa, ang kapal. Di ba? Uy, kamusta ka na? Basta, Panginoon, ilayo mo ang sarong ito. Kung maari lamang. Hindi nga nilalayo ni Lord, nilalapit nga ni Lord eh. Di mo ba napapansin yung mga taong nakakainis minsan ipapakita ni Lord sa'yo? Di ba? Imagine, ang laki-laki ng SM, magkita pa kayo doon. Hindi SM Baguio ha, SM Mall of Asia. Of all people. Di ba minsan sa kanto, o minsan may binibili ka, ipapamit talaga. Magpatawad ka. Hello? Minsan sabihin mo, wala na yun. Pag nakita mo, kumukulo dugo mo. Alam mo, sa totoo lang, pinapatawad na kita, pero huwag kang magpakita sa akin, ha? Hindi pagpapatawad yun. Yung pagpapatawad, yung may nangyaring hindi maganda sa inyo, pero kaya mo pa rin lumakad magkasama kayo. Pinapatawad. At hindi ka pwedeng magpasama. Hala ka sa buhay mo. Buhay mo yan. Pwede mo bang sabihin yung katabi mo ngayon? Sabihin mo, patawarin mo na ako in advance. Bakit? May balak ka bang gumawa ng masama? May balak ka bang mag-open? Alam mo anong sabi ni Jesus? Always make a room. Always make a room for others. Ano ibig sabihin nun? Maglagay ka parati ng allowance. Kasi bakit? Na para sa pagpapatawad, kasi bakit masasaktan at masasaktan ka? Kasi kapag sobrang taas ng expectation mo sa tao, doon ka nagkakamali. It's good to expect. Wala namang masama doon. But the higher the expectation, the danger of your frustration. Yun yung totoo. Kaya nga sabi ko, di ba, yung puso natin, hindi natin pwedeng pagkatiwalaan. That's my introduction. Ang puso lang ng Panginoon. Yung emosyon mo, tingnan mo yun, masaya ngayon yan. Kasi bakit? Nakatanggap ng bonus eh. Maraming pera ngayon, per months. Sana lang iba, sana all. Eh, di ka naman nagtatrabaho, paano ka sana all? Wala kang ginawa, kundi manood ng Netflix, di ba, magbabad ng ano, eh, kumilos-kilos ka rin. Di ba? Wala ka namang kinikita dahil dami mong nakikita. Hello? So, always make a room for giving others. Alam niyo, may kanta, di ba? Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos. Ano yan? Di kita bibiguin. Ano ba yung song na yun? Sino nakakala ng song na yun? Di ba, minsan, yung may mga ginawa ng kalokohan, wala nang nagtitiwala sa atin sa iyo eh. Si Lord na lang nagtitiwala. Pwede mo bang takpikin yung katabi mo, sabi mo, meron pa rin naman mailan-ngilan. Kao? Sabihin mo sa katabi mo, mangilan-ngilan na lang yun, pahalagaan mo na. Di ba yung nasira mo na yung tiwala ng tao, buti na lang yung tao na yun may relasyon sa Diyos. Kasi bakit? Kung yung walang Kristo sa puso yan, ay baka wala ka na. Baka napariwara na buhay mo. Buti na lang, may taong marunong magpatawad, kaya nandito tayo, kaya nandiyan ka pa. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, may nagpatawad sa'yo. Kaya andito ka. Kaya andito pa tayo. Pero wag naman nating samantalahin. Kasi bakit? Baka di mo makayanan yung consequences. Halimbawa, may nagnakaw. For example lang to Halimbawa, may nagnakaw. Diba? Nahuli. Tapos,
Panginoon, patawarin mo ako, nagnakaw ako, nahuli. Pero ano sabi ng batas? Ikulong. Yun ang sinasabi ko, may consequences. Patatawarin ka pero may batas. Are you listening? Baka yun ang hindi mo kaya, yung consequences ng mga maling desisyon. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, I forgive you, pero ikaw may sagot ng consequences. Diba? Alam nyo, hindi tayo makakapamili ng consequences ng mga resulta ng ating mga pagkakamali. Kaya nga, sapat ang biyaya ng Diyos kapag tayo lumapit sa Kanya at tayo pinatawad ng Diyos para tayo magtagumpay na kahit ano pa mang uri at naging sanhi ng bunga ng ating pagkakamali. Pinatawad tayo ng Diyos at bibigyan tayo ng grasya ng Diyos para makabangon at bumalik ulit sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, now, I forgive you with all of my heart. Misa kasi forgiveness, bibig lang, hindi puso. Napatawad na kita. Hindi, pinapatawad na kita. Kasi mahal ka ng Lord. Mahal ako ng Lord. Ayaw niyang masira ang ating relasyon. Dahil pag nasira ang relasyon na yan, pwede yan ay kasira ng buhay mo. At maaring ang relasyon natin at ang buhay ng bawat isa. Pangapat, the heart of Jesus is the heart that pursue the lost. So yung puso ng Diyos, hindi lang mapagpatawad, kundi ito yung klase ng puso na hinahanap para iligtas yung mga nawawala. Ibinabalik yung nawawala. Yun po yung klase ng puso ng Diyos. Yung reconciliation, yung mga taong nalayo sa Diyos, binabalik po ng Diyos. At ganun din po sana sa atin. You know what? Ano pong sabi ng Luke 19:10? He comes to seek and to save the lost. That was the very purpose of Jesus Christ. Why He came here on earth. To seek and save the lost. Hindi lang nakakita ng mga kailangang maligtas. Ay, ayun unbeliever, kailangan niya si Jesus. Okay. Hindi. He seek them and He saved them. Just like us. We were once lost. But when we are found, we came to Jesus and we are saved by grace through faith. Amen po ba? Alam niyo kung paano mag-pursue ang Panginoon? Hindi naman kailangang marami. Alam niyo, anong sabi ng Luke 15:4? Naalala niyo, He leaves the 99 for one. He leaves the 99 for one. Bakit iniwan niya? Pinabayaan ba niya yung 99? Yun ba yung context nun? No, yung 99 nandun sa maayos na kalagayan. Yung 1, yun yung nawala. Kaya yun ang hinanap. Are you listening? Hello? So that's the kind of heart that Jesus has. He will pursue the lost, even it is just one. Kaya tingnan mo sa atin, tingnan mo nandito ka ngayon. Kasi bakit hindi tumigil si Lord para hindi ka madala sa lugar na to? Gumamit siya ng kaibigan, ng kapatid, ng kaklase, na nag-text, nag-follow up kung bakit nandito ka ngayon. Pwede mo bang palakpakan si Lord, kapatid, dahil dyan? Naalala niyo yung prodigal son? Diba nag-aantay yung ama sa pagbabalik ng alibugang anak? Nung bumalik siya, ano bang sabi niya? Lapastangan. Yan ba yung sabi niya? Hindi. Kahihiyan. Yan ba yung sabi niya? Hindi. Di nga nagsalita ang ama niyakap lang siya. Kasi minsan, di ba, yung mga pagpapatawad, di naman kailangan ng salita. No? Kaya minsan, yakap lang, di ba? Tapos more on actions. Pero mas maganda, sa pagpapatawad, merong words and actions. Dito kapatid, pinursu ng Panginoon, no, yung mga sinners in Matthew chapter 9 verse 10 to 11. He sit with the sinners. Ibig sabihin, nakiumpukan siya sa mga makasalanan, hindi para magkasala, kundi para sharean yung makasalanan at mailapit sila sa Kanya. Amen? Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, pwedeng makisama? Pwedeng makisama? Wag lang makisama.
Pwede kang makisama, huwag kang makisama. Ibig sabihin, may kaibigan ka, pwede mo silang samahan, pero huwag mong gawin yung ginagawa nilang masama. Kasi bakit? Sasamahan natin sila para malapit natin sila sa Panginoon. Hindi tayo ang mailayo sa Panginoon. Yung mga lumayo, di ba? Yung nag-run away. Alam nyo, susundan ng Panginoon yun. Bakit? Ganun po kapag mahal ang Panginoon. In pursuing the lost. Sabi ko nga, dati po tayong lost din eh. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Salamat sa puso ng Panginoon na mapagmahal po sa atin. Panglima, at ito po yung huli. The heart of Jesus is the heart of a sacrificial love. Sacrificial love. Hindi love kapag walang sacrifice. Ano lang yan? Hindi tunay na pag-ibig. Sabi nga ng isang kanta, di ba? Ano yan? Stupid love. Sabi ni Nasty Mac. Pero ito, this is the kind of heart that Jesus has for us. Is a heart that loves us all till the end. Yan po yung sacrificial love na meron ang Panginoon. Yung pag-ibig, hindi lang hanggang simula. Yung pag-ibig na hindi nagmamaliw. Yung pag-ibig na hindi punong-puno ng kondisyon. Yung pag-ibig na hanggang sa dulo. Yun ang klase ng pag-ibig ni Jesus. Yung hindi lang simula ang pag-ibig, kundi hanggang sa dulo. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, yung pag-ibig ni Kristo, sa'yo, hindi lang sa simula, hanggang sa dulo. Yan ang klase ng pag-ibig ni Lord. Ilang beses man tayong nagkamali, nagduda, tumalikod, nanamlay, pero ang pag-ibig ni Kristo mainit pa rin sa bawat isa sa atin. Kasi ang tunay na pag-ibig, hindi basta-basta. Ang tunay na pag-ibig ay costly. Jesus paid the high price by giving His life to the cross. He allowed all those bruises, yung bawat hagupit sa Kanya, bawat labas ng dugo, ay pagpapatunay na tayo nga po ay mahal niya, na hindi lang sa simula, kahit ilang beses ka pang nagtumbling, bumalik sa kasalanan, nagtampo, ano pa mang bagay na nangyari, nagduda, pero pabago-bago man ang mundong ito, pero yung pag-ibig ni Kristo sa'yo, sa akin, sa ating lahat, kailanman hindi magbabago. I want you to remember this. Love is not convenience. It's a commitment. Minsan kasi sa atin, yung love lang natin, yung love tayo eh. It's a commitment. Ang pag-ibig ni Lord sa atin, hindi yung, sige, pag mabait ka, mamahalin kita tuloy-tuloy. Pero pag naging bad ka na, hindi na kita mamahalin. No, that's not the kind of love. It's sacrificial. He did not just leave the heaven, the comfort of heaven to here on earth, but He also died on the cross for you and for me. And it is not just about dying, but it is about the power of His resurrection. Para lahat ng pangako, salita niya, ay may katibayan at kapangyarihan. Maging noon, ngayon, at magpakailanman. Ganun po ang ating Panginoon. The heart of Jesus is a heart that is full of compassion, a heart that is so humble,
A heart that is willing to serve. A heart that is willing to forgive others. Na kahit ano pa mang klase ng nagawa sa kanya, nandun pa rin yung puso para magpatawad at tumanggap. A heart that is pursuing the lost. That's the kind of heart that Jesus has. Ganun din po ba yung puso na meron po tayo? A heart that is willing to sacrifice for one cause. The cause of saving many lives. Kasama ka na sa mga naligtas, pero meron ka pa ba sa puso mo ngayon na nais na para magpagamit sa Panginoong Hesus? This is the kind of heart that Jesus has. The heart that saves us. This is the kind of heart that should shape our heart. Ito pong klase ng pag-ibig ni Kristo na punong-puno ng awat, habag, kapakumbabaan, pagpapatawad, at yung puso na willing hanapin yung mga nawawala, at pusong punong-puno ng sakripisyo. Ito po sana ang dalangin ko at objective ng message na ito, na yun ang humubog sa ating mga puso. There is this song says, I wanna know your heart. I wanna know your heart. I wanna know your heart, Lord. I wanna know your heart. Alam niyo, kapag kilala natin at naintindihan natin ang puso ng Diyos, mas madali nating maintindihan yung kanyang nais. Mas madali nating maintindihan yung kanyang gusto at yung kanyang plano. Eh di ba sa puso, sa anak mo, sa asawa mo, pag kilala mo siya, maintindihan mo siya. Alam mo yung puso niya eh. I pray that these 5 things that I preach will shape the condition of our heart. A heart of compassion. Pwede ba tayong tumayo, mga kapatid? Pwede mo ang hawakan yung katabi mo? Sabi mo sa kanya, ito yung prayer ko sa'yo. Sige, harapin mo. Ito yung prayer ko sa'yo. Magkaroon ka ng heart of compassion. Magkaroon ka ng humble heart. Magkaroon ka ng forgiving heart. Magkaroon ka ng attitude of pursuing the lost. Magkaroon ka ng sacrificial kind of love. Yan dapat ang mag-shape ng heart natin. I wanna know your heart. I wanna know
sing these words to the Lord right now? How great is your love? How great. How great. Kung nandito yung asawa mo, anak mo, kapatid mo, sa leader mo, pwede bang, habang inaawit natin ito, yakapin mo siya? Yakapin mo. Ganyan siya kamahal ng Panginoon. Ganyan kayo kamahal ng Panginoon. Come on. Kaibigan mo nandyan, yakapin mo. Hindi perfect yan. Pero willing ka pa rin na bigyan ng pagkakataon yung tao na yan. May mga pagkakamali yan, pero willing ka pa rin na magbigay ng second chance. Come on. Make an allowance. Forgiving others. Come on. Come on. Come on, sing together. Oh, oh. How great. Oh, oh. Come on, sing it with all of your mouth. Come on, sing. Slow. Oh, oh. How great. How great is your love. Mga primary 12 na nandirito? O kung ikaw yung nanay or tatay na nandirito, lapitan mo yung mga disciple mo o magulang mo, anak mo. Lay hands on their heart. Sabihin mo, Lord, sige po kahit walang tumugtog. Baba kayo kung kayo mga leader nandirito. Lapitan nyo. Let the heart of Jesus. Sige. Come on. I want you to minister. Sige. Puntahan mo. If you're watching on live stream, come on. Kung ikaw yung leader, pag-pray mo yung kanilang mga heart. Sige. Come on. Come on. Pray for them. Minister to them. Sige, kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, 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 Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. The heart of Jesus. Let my heart will be the same, just like yours, Lord. Let your heart shapes our heart. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Whoa, how great. One by one, you pray for them. Hawakan mo sila kung ikaw yung leader, one by one. Huwag in chorus. One by one. You touch them one by one. God is touching you right now. How great is your love. Yes, Lord. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Yes, Lord. Lord, maraming salamat po sa hapon pong ito. Naintindihan namin kung gaano yung puso mo para sa amin at para din dun sa iba na nangangailangan din na maranasan at maramdaman ang puso mo. We thank you, we love you, in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin sila. Praise God.